Hi guys, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw naman ay may good news ako sa inyo. Kahapon kasi ay naka-receive tayo ng text message. Ilalagay ko na lang po dito. Regarding sa guarantee letter ni Senator Bongo. Nakakuha tayo ng medical assistance galing kay Senator Bongo. Which is nagpasa ako noon, siguro mga 1 month na. And kung ano po yung mga requirements doon, kung hindi niyo po napapanood, ito po yun. Yan. Ngayon, nag-submit tayo doon 1 month. Iba pala yung kay Senator Bongo. Kasi ngayon lang po ako nakatanggap ng medical assistance galing kay Senator Bongo. Usually kasi pinapadala siya through LBC. Marami kasing mga requirements na kailangan. Pero nagkataon lang din na nag-submit ako ng walk-in sa mga senators. And isa po doon na merong medical assistance ay yung sa opisina po ni Senator Bongo. Ngayon, kung ano yung mga requirements sa video na to, sasabihin ko po sa inyo. Sana matapos nyo po hanggang dulo para maiwasan din po natin yung may makalimutan kayong mga requirements para hindi na po kayo magpabalik-balik, lalo-lalo na kung nasa malayong lugar kayo, mahal ang pamasahe, sayang sa oras, at syempre yung pagod na nilalaan nyo pag pumupunta kayo sa Senate. Ngayon, nag-submit tayo sa Senate of the Philippines. Doon po yung sa Pasay. I-search nyo lang po kung saan po yung Senate. Pero sa may Pasay po siya. Kung nasa South kayo, sakay kayo ng Buendia. Merong McDo doon sa may Buendia LRT. Meron doon McDo. Ang sabihin nyo lang, Senate of the Philippines. Pwede kayo magpasa Monday to Thursday lang. Siyempre, 8 to 6 p.m. 8 a.m. to 6 p.m. Pag Friday po, sarado sila. Ngayon, hindi nyo na kailangan pumasok sa loob ng Senate. Sa may gilid lang po ng Senate, meron doon gate. Doon kayo pupunta, meron doon parang may mga gwardiya doon. As andun po yung opisina na kung saan kayo magsasabit ng mga medical assistance. Bukod po kay Senator Bongo, marami po masasabit doon. Depende kung ano yung batch ng mga senators na pwedeng pasahan. Nakakalungkot lang din sa 24 senators na meron tayo, minsan 7 lang, minsan 6 lang, pag masakit pa, mga 5 kapag hindi available sa NKTI. Anyway, ang mga requirements po pala na dapat ipasa kay Senator Bongo is number 1 po, yung social case study. Kailangan yung social case study is naka-address kay Senator Bongo and also kailangan updated at original. Palagi ko po sinasabi, nakukuha po yon sa munisipyo nyo kung saan kayo botante, kung saan kayo nakatira. Meron doon DSWD or MSSD. Itanong nyo na lang kung saan kumukuha ng social case study. Next, ang kailangan naman din ay puro Xerox na lang. Xerox ng reseta, Xerox din ng abstract, Xerox din ng ID. Kung hindi kayo magpapasa, kung representative, Xerox din ng representative. Mag-request din kayo ng indigency, barangay indigency dun sa barangay nyo. Kumuha rin din kayo ng barangay indigency. And kailangan din po na kailangan updated siya ng 3 months. Kahit Xerox, pwede na po yun. Then, isasubmit nyo yun doon sa loob. Tapos sila mag-check kung may makulang pa or wala na. Pag wala na, bibigyan kayo ng form. Gagawa kayo ng pakay nyo. Yung letter lang. Madali lang naman. Marami silang nagtatanong ano yung format. Pwede kayo mag-Tagalog, pwede kayo mag-English, pwede kayo mag-Taglish, wag lang mag-Espanyol. Hindi, joke lang. Anyway, sa letter na yon kailangan kung anong pakay nyo. Sige, bigyan kayo example. Date, kung kanino sasubmit, tapos letter lang, ako po si ganito, isa poong kidney transplant, saan nakatira. Ganun lang kadali gumawa ng letter. Pwede kayong i-type rito na lang. Ngayon, once na okay na yon, ibibigay nyo na po yon sa kung saan po kayo nag-submit. Hintayin nyo na lang po yung tawag or yung text messages. Sa akin po kasi inabot po ng 1 buwan, kung hindi ako nagkakamali. Hindi, 1 buwan ba? February. March yata ako nagpasa. February. Inabot din po ng 1 month. And then, naka-receive tayo ng text messages. Yun pala, kukunin pa siya sa may malasakit. So, sa akin, sa case ko sa NKTI, dun ko siya kukunin. Ang requirements lang naman na kailangan doon, yung mga updated din, kahit Xerox lang din. Doon po kukunin yon sa gilid ng NKTI. Malapit sa social service ng NKTI. Doon papapalitan, ipapakita lang yung text messages. Makikita naman dito, ipapakita yung text messages doon sa kay Sir Mark. Tapos ibibigay na yung code. Then ipapasok ko na sa loob ng credit and collection para maging guarantee letter. Ayun lang po,
Siguro sa 7 napasahan natin, halos lahat nagbigay na. Hanggang ngayon hindi pa po ako nagpapasa kasi enough na po yung guarantee letter ko para sa mga gamot ko. Ngayon, ano pa ba pag-uusapan natin? Anyway, kung gusto niyo ng mga ganitong topic, pwede niyong i-comment kung ano pa yung gusto niyong gawan natin ng video. Kung ano yung proseso, ganito, gagawa natin ng mga content yan. Gagawa natin ng mga video para makatulong po sa inyo. Again, ang purpose ko lang naman dito ay makatulong. At the same time, para sa mga tao na walang idea kung saan kukuha ng guarantee letter, kung paano magsisimula. And palagi naman po sinasabi sa inyo, hanggat maaari, gamitan nyo ng guarantee letter. Huwag po kayong magagamit ng cash. Kasi yung pera, pwede nyo pong gamitin, pangkain, pamasahe, di ba? Baon ng mga bata, pang araw-araw nyo, gastusin. Ayun na po, sana nakatulong tong video na to. And kung nakatulong man ako sa inyo, please pa-click na lang po yung pa-subscribe na lang. Hindi ako sanay talaga pag sa YouTube eh. Subscribe nyo na lang po yung YouTube natin, John R. Boys. Click nyo na rin po yung notification bell para ma-update kayo. Para kung sino yung nagbigay sa akin ng guarantee letter, i-share ko po sa inyo para makakuha kayo agad, makasubmit kayo agad. Remember kasi, pag kumukuha ka ng guarantee letter, panapanahon din. Minsan meron, minsan wala. Kaya pag nakakuha ko kinabukasan, gagawan ko agad ng video, i-upload ko agad para updated siya. Para pag napanood nyo tong video na to agad-agad, pwede na kayong mag-submit, pwede na kayong magpasa. Again, ang ginawa ko pala kay Senator Bongo, nag-walk-in ako. And hindi ko alam kung magkano yung amount kasi hindi ko pa po nakikita. Dahil text messages lang po siya, wala rin pong code, pangalan ko lang, and also wala din siyang kasamang kahit anong amount. Ayun lang po. Sana pa-follow na lang po John R. Boys sa Facebook page ko, John R. Boys, sa TikTok ko, John R. Boys. Dito sa YouTube, John R. Boys. Sana suportahan nyo ako. Kasi ginagawa ko to, hindi lang po para sa akin, kundi po para sa inyo. Yun lang po, ingat palagi and God bless ating lahat.